Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik pong muli. Ayun yung katambay, si Kamanong po. Samahan niyo po si katambay para po magkomento po sa inyo. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroon mga kababayan ko. Sana po'y maingatan tayo. Umpisahan na po natin mga katambay. Ang ating pong kukomentuhan, ito pong walang kamatayan na issue po ng confidential fund ng Vice President. At talaga pong kasama po talaga ito sa sinasabing pamumulitika at demolition job po sa ating Vice President. Dahil alam naman po natin ang ating Vice President ang pinakamalakas na politiko sa ating bansa ngayon sa politika. Talagang napakahirap po kasi buwagin ang tiwala ng taong bayan sa Vice President. Kaya po gagawa ng paraan ang mga politiko na ayaw nang mawala sa kapangyarihan, mga katambay. Ito po, ang pinakamagaling pong institusyon sa ating bansa, ang Kamara. Ito po. At kasama po ang DOJ. Hinihiling po, kasama ang DOJ, mga katambay, hinihiling ng Kamara na maglabas na daw po ng sinasabing lookout bulletin order versus po sa mga empleyado ng Office of the Vice President, mga katambay, mga official po ng Office of the Vice President. Talagang ibang klase po talaga. Pati po mga opisyalis ng Office of the Vice President ay talagang kailangan daw ay nasa lookout bulletin na, mga katambay. Bantayan na. Dahil daw po nakatanggap daw sila di umano na ito daw po ay lalabas ng bansa. Ibang klase po ngayon ng Kamara. Talagang parang NBI na rin, mga katambay. Ibang klase. Lahat na po. Kinuha na po nila lahat sa institusyon na ito. Pati po pagiging Korte Suprema at husgado ay kanila na po lahat, mga katambay. At pati po pag-iimbestiga, kanila na rin, mga katambay. Ibang klase. Pero maganda pong komentuhan yan. Painggan po muna natin ang balita. Nakatanggap umanong impormasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na naghahanda na umanong umalis ng bansa ang 7 opisyal ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ito ng ginagawang investigasyon ng House Panel sa paggastos ng Office of the Vice President sa confidential funds nito noong 2022 hanggang 2023. Maging ng Department of Education o DepEd ng si VP Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Kaya naman humihiling ang House Panel sa Department of Justice na maglabas na ng lookout bulletin order laban sa 7 opisyal. Una nang nag-issue ng subpoena ang House Good Government and Public Accountability laban sa 7 ito upang obligahin ang mga itong dumalo sa pagdinig. Ayon kay House Panel Chairperson Representative Joel Chua, kinakailangan ng lookout bulletin order upang mamonitor ang movement ng OVP officials at maiwasan ang anumang pagtatangkang makaalis ng bansa. Iniimbestigahan ng mga kongresista ang subject ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit na 73 million pesos na halaga sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Gayun din ang unaccounted for na 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds naman ng DepEd noong 2023. Samantala, inaasahan na ang pagbaba ng trust at performance ratings ni VP Duterte dahil sa kakulangan nito ng transparency at accountability. Ayon ito kina House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales at Majority Leader Manix Dalipe. Lumabas sa September 2024 survey ng Octa Research Group, bumaba sa 52% ang performance rating samantalang 59% ang trust rating ng pangalawang Pangulo. Mas mababa sa 60 at 65% na naitala noong July. Ayon kay Representative Gonzales, pera ng taong bayan ang ginastos ng OVP na hanggang ngayon hindi nito ipinapaliwanag at balot sa kontrobersya. Gate naman ni Representative Dalipe, mahirap mapanatili ang pagtitiwala ng publiko kung maraming tanong ang hindi sinasagot. Wala pang tugon hinggil sa issue si VP Duterte. Naninindigan din itong hindi dadalo sa pagdinig ng Kongreso dahil sa umano'y pamumulitika lamang. Nakikipagtulungan din anya ang kanyang tanggapan sa ginagawang audit report ng COA. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Tama po yun. Hindi siya dadalo dyan sa mga TUAD committee o Quad committee niya, kung ano mang committee yan, sa pangunguna po ng grupo ni Representative Chua. At malinaw po ang sinabi ng Office of the Vice President, ng Vice President. Tanging sa COA lang, kasi komisyon lang po ng COA ang nag-o-audit po sa lahat ng ahensya ng gobyerno. COA!
Hindi po ang Kamara. Di ba mga katambay? Hindi po ang Kamara. Ano po ginagawa ng institusyon ng Kamara? Magtatatlong taon na. Wala pa rin kamatayang confidential fund, mga katambay. Ibang klase, no? Ibang klase. Ang COA nga, magtatatlong taon yun ang binubuno yan. Pero ang COA, sino ba? Lahat ng kailangan po nila sinusumite. Binibigay ng Office of the Vice President. Pero kayo, talaga hinahanapan nyo ng issue. Tingnan mo, talagang alam mo talagang may demolition job. Talagang magkakasama po. Pati po yata ang survey. Di ba? Tingnan nyo po, yung sinasabi po na issue ng hindi daw maipaliwanag na budget ng Vice President. Lalo sa kanyang confidential fund ng dalawang ahensya. At dinugtong pa, kinabit pa yung pagbaba ng survey. Di po ba? Kung lalagyan nyo lang po ng logic, talagang may something wrong. Di po ba? Dahil pati po ang survey ay nagagamit po yata dito sa sinasabi pong kanilang mga hearing kuno, ang kanilang mga aligasyon, at bababa pa raw, mga katambay, bababa pa ang approval at trust rating ng mga Pilipino. Sigurado ka ron? Yung mga congressman na ito, sigurado kayo ron? Hanggang survey lang yan. Survey lang ang nakukuha nyo kakampi. Dahil nga po hindi yata nababayaran at nasusuhulan at natatapalan ng mga survey company sa Pilipinas. Di po ba? Kung yung Smartmatic nga, nasusuhulan daw di umano. Survey pa kaya? Mga katambay. Di po ba? Saka dito po, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo dito sa mga kapita-pita-pitagang mga mambabatas na ito, mga katambay. Pera daw ng taong bayan ang ginagastos ng ating Vice President na hindi naman nila mapatunayan napakatagal na panahon na ang confidential fund. Magtatatlong taon na wala pa rin silang aksyon kung hindi puro media. Media mileage, mga katambay. Pag-aaksaya ng pera, isang damukal na hearing. Mga katambay, hindi pa rin dalin sa tamang proseso. Kung talagang yan ay may ground na impeachment, hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin sila. Gawin nyo na hanggang mabilis. Baka abutan pa kayo ng kampanya, abutan pa kayo ng halalan. Ang taong bayan ay banas na sa inyo. Asar na sa inyo. Sa inyong institusyon. Puro pagwawaldas ng pera ang ginawa nyo sa loob ng 3 taon. Wala naman kayo naitulong sa mga Pilipino. Ano ang naitulong nyo sa problema ng bayan, mga congressman, mga senador, mga kapita-pitagan? Ano ang nagawa nyo sa loob ng 3 taon? Puro Duterte. Di po ba, mga kababayan? Yan lang po ang ginawa. Araw-araw, laman ng balita. Hindi nawawala ang pamilya Duterte. Nagpapalit lang po ng pangalan, pero Duterte pa rin ang apelyido, mga tambay. Sara, Rodrigo, Pulong, Baste. Yan lang po ang issue nila halos, mga tambay. Ibang klase. Pero ang problema ng bansa, mga Pilipino, si Juan de la Cruz, pasan-pasan, mga katambay. Napakataas na bilihin. Napakataas ang bayarin natin. Mapakatindi. Lahat na. Pero mga congressman, ang ipamumuka sa iyo, pera ng bayan ang ginagastos ng Vice President. At kailangan na tayong maglabas ng bulletin. Dito po sa sinasabing lockout bulletin order versus sa 7 Office of the Vice President officials. Ibang klase, di ba? Ibang klase. Ito po'y daig pa. Mga manguhula pa ngayon, mga tambay. Ibang klase. Nanguhula na. Pinalalabas po sa publiko na talagang may kasalanan ng opisina ng Vice President dahil magsisitakas na ito. Naniniwala po ba ang taong bayan sa mga tinuran at sa mga bubukas ng bibig nito at lalabas sa mga bunganga nito, mga tambay? Naniniwala po bang 32 million mahigit ang nagtiwala sa isang Vice President? Tapos meron lang po mga congressman na ang kanilang institusyon ay pinamumugaran yata ng korupsyon. Ito ang paniniwalaan ng mga Pilipino ngayon. Yung mga bumubukas sa bunganga at lumalabas sa bunganga nito. Mga kababayan ko,
ang institusyon po ng Kamara at Senado, kapanipaniwala sa mga Pilipino, na pinamumugaran po yata di umano ng isang damokal na korupsyon at panlilinlang. Nililinlang ang mga Pilipino lalo sa pera. Napakatagal na panahon na ayaw nilang buksan sa Pilipino ang kanilang mga libro. Open the book. Di ba? Ano na po ang nangyari sa inyong MOOE, extraordinary expenses, liquidation by certification lang? Tapos na? Hindi po ba korupsyon yan? Dapat imbestigahan at bigyan din po kayo ng sinasabing para hindi kayo umalis ng Pilipinas. Bigyan din po kayo ng lookout bulletin order, mga congressman. Dapat po ito ang unang bigyan ng lookout bulletin order, mga katambay, ang mga congressman para hindi makatakas ng bansa yata. Dahil napakarami po nilang sasagutin sa mga Pilipino. Yung mga extraordinary nila, yung pondo nila na walang public hearing, mga kababayan ko, sa napakatagal na panahon. Bycam lang, tapos na. Di ba? Magkano rin kaya mga confidential pan nito? Itong mga kapitapitagang mga mambabatas na itong mga katambay. Magkano kaya? Pinupuruhan nyo lang ang Vice President dahil, di ba? Dahil magiging presidente ng bansa. At yung natuklasan ng Vice President sa napakatagal nyong ginagawa sa Kamara, na tinatamnan nyo ng isang damukal na bilyones ang mga ahensya, lalong-lalo'y ahensya niya na hinawakan ng 2 taon mahigit, ang DepEd, nilagyan nyo ng bilyon-bilyong extraordinary. Dokumentado yan ang Vice President. At natuklasan ng Vice President ang institusyon nyo, mga congressman. 2 tao lang ang may kontrol ng pera ng bayan sa Kamara. At natuklasan din po ng mga Pilipino ngayon katulad ni Kamanong ang pinasabog ni Pulong. Lahat daw po ng ginagawa nyo sa Kamara, lalo sa demolition job sa mga Duterte, malaki raw po ang bayad kahit bumabagyo pag nag-hearing kung sino haatin para dito sa demolition job daw po di umano sa mga Duterte, malaki raw po ang lagayan. Ayon kay Pulong, mga kababayan ko. Di po ba? At yung isang damukal na hindi maipaliwanag ngayon, nagkakaproblema, flood control. Mga proyekto kasama ang mga congressman kapitapitagan sa bansa. Ibang klase. Ginagastosan ng Pilipino, hindi bababa sa 1 bilyon araw-araw. Pero ang mga congressman, mga bulag, dahil sila ang malilintikan. Hindi nila pwedeng buksan yung issue ng flood control kasi sila ang nahandyaan. Sila ang unang tatamaan ng galit ng mga Pilipino. Real talk. Di po ba? Mga tambay. Sila ang malilintikan sa napakalaking korupsyon. At isa pa, minadali niyong aksyonan. Ngayon, ipaliwanag niyo sa taong bayan, kamusta na ang Maharlika? Hindi nyo pa napapaliwanag ang mga flood control na hindi na makita ngayon. Ngayon, nasaan naman ngayon? Ipapaliwanag din po ng mga congressman ano ang report nyo sa taong bayan sa Maharlika Fund. Pera ng bayan yan. Kailangan nyo rin po mag-report, mga congressman. Ano po ang nangyari sa Maharlika Fund? May opisina, walang contact number. Walang contact number. Pero ang presidente ng Maharlika Fund Investment, 2.5 million ang presidente, sweldo. Ano kaya ang report? Kumikita kaya mga congressman para malaman ng taong bayan? At kamusta rin po yung ginawa nyong special? Gumawa kayo ng special? Di po ba ginawa nyo? Nag-revise kayo ng bill, special, para lang makuha ang pera yata sa PhilHealth na hindi bababa sa 90 billion. Kasama nyo ang Finance Secretary yata na si Ralph Recto.
Paano po? Ano po ang paliwanag dyan? Pera ng bayan yan. Hindi bababa sa 90 billion. Nakuha na po sa PhilHealth ng 60 billion mga kababayan ko. Kamusta na kaya yon? Pero gigil na gigil sa 125 million. Confidential fund na hindi maipaliwanag din nila. Puro nagpapaliwanag at nagre-report sa media ang mga ito, mga katambay. Pero ang Office of the Vice President, isang magaling na Vice President, isang magaling na abogado at sumusunod sa batas, alam niya ang batas, alam niya kung saan siya tutugon, kung saang ahensya siya tutugon pagdating sa budget ng Office of the Vice President. Mga kababayan, hindi po sa Kamara, hindi sa institusyon ng Kamara siya tutugon dahil hindi ito COA. Dahil mismo, itong mga congressman na ito, itong bumabatikos sa Vice President, mismong sila, napakarami nilang itinatago sa mga Pilipino, lalo sa kaperahan ng mga Pilipino, sa pondo, taxpayer. Napakarami nila itinatago, pero ang ating mainstream media, never tinanong ang mga ito. Walang nagtatanong na mainstream media sa mga senador at congressman. Kamusta naman po ang pera ng bayan na ginagastos nyo? Meron po ba kayong report sa taong bayan kung paano nyo ginagastos mga senador, congressman, sa napakatagal ng panahon? Dekada na. Nagre-report po ba kayo sa amin? Ang inyong confidential fund, Intel fund, pondo sa loob ng 12 buwan, proyekto, pinakikita nyo po ba sa amin with resibo ang inyong pondo, ang inyong nagawa sa loob ng 12 buwan, at yan po'y 3 taon ang inyong termino. 36 months yan, mga congressman. Nasaan po ang mga resibo ng inyong mga proyekto? Lalo ang flood control. Di po ba? Magising na tayo mga kababayan ko. Pinaglulukulan tayo, ginagawa tayong mga gagot, bobo, tanga nitong mga congressman ito. Pinakikita po sa atin at pinililinis nila ang kanilang mga bakuran. At ang bakuran lang ng Vice President ang sinasabi nila na masama at kurap, mga katambay. Ibang klase. Yung bakuran nila, ang napakaraming pera na hinahawakan. 2 tao lang ang kumukontrol. Billion, mga katambay. Sa sobrang pamumulitika sa ating Vice President, pati yung super typhoon na nagdaan sa ating bansa, na hando sa Batanes, nangihingi ng tulong sa national. Pero ang mga congressman natin, busy, walang pakialam yata sa mga kababayan natin sa Batanes na nagugutom na, ni hindi man lang pinupuntahan itong mga sinasabing lingkod bayan. Di po ba? Ibang klase na po ngayon ang panahon natin, mga katambay. Bumubuti na po yata ang mga sinasabing kung sino pa ang malalakas kumurap, kung sino pa yata ang malalakas magnakaw sa ating bansa. Siya pa ngayon yata ang nagiging mabuti sa mata ng mga media, mga katambay. Sa mata lang naman ng media, hindi po sa mata ng majority ng Pilipino at ng mga sinasabi natin, mga kababayan natin na nagpapakahirap, dugot pawis ang puhunan sa ibang bansa para lang pong kumita, dahil ang ating bansa, ganitong klase mga politiko na walang pagmamahal sa bansa para ito'y mapaasenso, mapaunlad para mga Pilipino, hindi na umalis ng bansa. Pero ang pinabubuti lang po yata nitong mga politiko na ito, lalo sa institusyon ng Kamara at Senado, ay magpaganda at magpatibay ng mga kanilang bolt para po malagyan po yata ng isang damukal ng pera ng Pilipino, ng taxpayer. Hiyang-hiya naman tayo rito. Ipagpatuloy nyo yan. Ipagpatuloy nyo po yan, mga congressman. Araw-arawin nyo po ang opisina ng Vice President. Maglabas na po kayo. At araw-arawin nyo rin po ang report pagdating sa survey, bababa ang approval at trust rating ng Vice President. Dahil sa natutuklasan ito na hindi maipaliwanag kung paano po niya ginastos ang pera ng bayan na sinasabi nyo kuno na ang confidential fund.
hindi po sa inyo nagsasubmit ng kanyang liquidation with receipt ang Vice President. Sa COA. Nagpapakakowa lang kayo. Alam nyo, kung ako lang kay Vice President, mga tambay, kung ako kay Vice President, gumawa rin siya ng survey. Gumawa rin siya ng, ng investigasyon sa mga pera nito para maging equal, balance ang ating bansa. Di ba? Iniimbestigahan siya ng mga congressman, lalo-lalo sa kanyang paggastos ng kanyang budget na galing sa taxpayer. Gumawa rin kaya siya, komento lang na inyong lingkod, gumawa rin kaya ating Vice President ng computation kung paano po gumastos? Busisiin din po kaya ng Vice President itong mga congressman ito, itong mga senador nito, ang kanilang pondo. Di ba? May karapatan din po ang Pilipino malaman. Sana, kung po pwede lang po, Vice President, bumuo rin po kayo ng committee bilang Vice President para po mabuksan na po ang mga libro ng mga congressman at mga senador. Yung kanilang MOOE, yung kanilang extraordinary expenses, liquidation lang by certification. Vice President, sana po, gawin nyo po, kung po pwede lang po. Humingi po kayo ng tulong sa Korte Suprema, kung ano pong ahensya po pwede po tumulong sa inyo. Di ba? At na mabalangkas po sana ang batas, lalo sa Korte Suprema na ma-abolish po ang ginawa po nilang pag-revise ng bill sa kanilang mga pondo. Di po ba? Para po ma-i-open na sa libro at ma-hearing. Ma-hearing na rin po. Ang magandang mag-hearing nito, opisina ng Vice President. Isa-isang i-hearing ito. Unahin ng Senate President at ang Speaker of the House. Maimbestigahan. Napakarami yatang pera, mga katambay. May mga balita pa tayo. May balita pong umuugong pa sa social media. Grabe. Ang pera daw po, yata ng flood control, mukha raw na ibibili pa ng magagandang chopper, eroplano. Ibang klase. May katotohanan po kaya ito? Wala po bang investigasyon tayo dyan sa kumakalat na balita, mga congressman? Sa bagay, congressman din daw yung bumili ng chopper sa eroplano. Kaya dito po mga tambay, sa ginagawa po ng mga congressman, gagawin din po natin bilang Pilipino. Hahanapin din po natin ang kanilang kaperahan, ang ating pera sa kanila. Pera natin yan, tax natin yan. Hindi po pwede na ang Vice President lang ang kanilang ginigipit, na ito naman ay nagsasubmit sa COA. Walang palya kung ano ang hingin ng COA, ay nagre-response ang Vice President. Pero wala naman po tayong nababalitaan ng mga congressman ay nagre-response sa COA. Di ba? Wala tayong nababalitaan sa COA na iniimbestigahan nila ang MOOE at ang extraordinary expenses ng mga congressman. Di ba? Dahil yung kanilang mga liquidation by certification lamang. Ibang klase. Di ba? Wala. Tanging mga congressman lang po ang nababalitaan natin. Yaw-yaw ng yaw-yaw pagdating sa budget ng Vice President. Kailangan po mga Pilipino, yumaw-yaw din po tayo. Hanapin din po natin ang pera natin sa kanila. Paano nila ginastos, mga katambay? Gaano kalaki ang pondo nila sa loob ng isang taon? Gaano kalaki ang budget ng isang institusyon ng Kamara? Gaano kalaki? Gaano ka-bilyon ang ginagastos nito? Kasi pati po pag-hearing na yan, pera ng taong bayan yan. Lahat ng ginagastos nila sa hearing, araw-araw, sa ginawa ng Panginoon. Pera ng taong bayan yan. Kailangan po yan ma-audit. Gaano kalaki po ang ginagastos sa hearing ng mga congressman araw-araw. Ganon din ang senador. Pera ng bayan yan Kailangan po natin i-audit yan. Di po ba? Dahil ang Vice President hindi nag-hearing. Hindi siya magastos na Vice President. Ang ginagawa lang po ng Vice President natin, pagtulong sa mga Pilipino. Lalo sa nangangailangan. Lalo sa sakuna. Nangunguna ang kanyang opisina. Ang kanyang mga satellite offices. Nangunguna, pero ang mga congressman ba nangunguna sa pagtugon sa mga Pilipino? Hindi. Nagbubutas ng upuan sa Kamara dahil kumikita sila daw doon ayon kay Pulong. Malaki raw po ang bayad. Bakit ka tutulong sa mga nasasalanta ng bagyo? Wala kang kita ron. Samantalang doon,
Mag-hearing ka, hearing mo ang mga Duterte, malaki ang bayad daw. Di po ba? Panahon na po, panahon na. Panahon na kuligligin natin itong mga ahensya nito. Kuligligin po ng taong bayan sana at sana rin po umaksyon po. Hindi po, wala pong mangyayari sa ating mga sinasabi, sa ating mga daing. Wala pong mangyayari. Kung wala pong tutulong katulad po ng matataas na institusyon po sa ating bansa. Lalo po ang AFP, PNP. Di ba? Hindi kaya sila naawa sa ating bansa? Itong mga ito? Hindi po ba sila naawa sa nangyayari sa ating bansa? Hindi kaya sila naaawa sa mga Pilipino? Na mula nung maupo yata, puro korupsyon po ang natutuklasan ng mga Pilipino. Walang lubay na numero kilalaki. Binabaon tayo sa utang. Ganito lang po ang issue, ang ginagawa sa ating pagtugon. Mangungutang tayo na mangungutang, pero ang gagawin lang sa atin ng mambabatas, puro hearing. Di ba ba? Isang damukan na utang na natin, hearing lang ang ibabalik sa atin pagtugon sa problema ng bansa. Pinoproblema nila 125 million, pero yung inutang nila trillion. Yung hinahawakan nilang pera, billion na hindi natin nakikita kung saan napupunta. Wala silang report sa Pilipino. Meron man report, tubig. Binibigyan tayo ng tubig, baha ang report. Ibang klase. Kaya dito po mga tambay, sa tingin po ni Kamanong, talagang nagsanib puwersa na silang lahat. Dahil unang-una ang DOJ nasaktan po ito. Kaya po ito'y gumaganti yata. Talagang puwersahan na rin po. Katulong na rin po ang departamento ng DOJ dito po sa sinasabi pong paglalabas yata o request ng lookout bulletin order po sa opisina po ng Vice President sa kanya pong mga official mga katambay. Ibang klase. Sa kanya mga officials, grabe no? Pati po DOJ, lahat halos, pati ang sangay ng PNP, lahat na halos, nakatutok na lang sa mga Duterte. Merong impeachment, meron na mga ICC, ibang klase. Ibang klase ang bagong Pilipinas. Yan ang sinasabi ko. Unitim Pamor. Unitim Pamor. Muli po mga tambay, nakakalungkot lang po nangyayari sa ating bayan. Inuubos po ang pera. Nagkakautang-utang tayo. Tapos, puro ang magagaling sa ating bansa ngayon. Mapagkikita natin ang magagaling sa ating bansa. Kung sino pa yung institusyon na napakaraming korupsyon. Yata na matagal nang tinatago. Sila pa ngayon ang mga bida. Mga bida pa ngayon mga katambay. Ibang klase. Kay puputi ng muka. Mga katambay. Walang bahid korupsyon ng mga pagmumuka mga katambay. Ibang klase. Muli po mga katambay. Hanggang dito muna. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po, maraming salamat po sa mga nagsusubscribe, like, share, and comment. Maraming salamat po. At wala po kayong sawang sinasamahan po ang inyong lingkod. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam, ingatan nawa, bye-bye.